Alright, so in this video, sasagutin natin lahat ng mga madalas na tinatanong, mga common questions na tinatanong ng mga taong gustong mag-invest sa crypto. So if you're someone na may bala ka mag-invest this 2025, para sa inyo tong video na to. First question, okay pa ba bumili ng Bitcoin ngayon? So itong question na to, very opinion-based na sagot kasi dito, no? So if iba yung tinanong mo, iba din yung sagot niya. But for me, para sa akin, no? This is not financial advice, opinion ko lang to. I think kaya pa. Okay pa bumili ngayon. Mataas na siya, no? Last all-time high niya was around 70 plus thousand. Ngayon nagsisit siya around $100,000. But kasi itong 2025, ito yung year of crypto talaga, no? Kung babasihan natin yung halving na every 4 years, 2025, dapat expect natin magbo-boom ang crypto market. So magbo-boom din ang Bitcoin. Hindi ko lang alam kung gaano kataas, but for me, feel ko okay pa bumili ngayon for maybe around times 1.5 or siguro kaya yung times 2, no? But hindi ako nag-expect na kayang umabot ng ganun this cycle. But at this current price na $100,000, I think kaya pa siya na mas mataas. Next question, ano ang okay bilhin na token? So depende kasi yan sa risk tolerance mo. So gusto mo, if isa kang long term, no? Kung gusto mo bumili ka, then hahayaan mo na lang siya. Then syempre, ang ma-recommend kasi is Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Ito yung mga nasa top 5 or consistently nasa top 10 coins. Nakalipas na lang ilang taon na, sila pa rin yung nasa top 10 or at least man lang top 20. Ito yung kumbaga subok na in the next cycle, maybe 2029 or 2030, alam mo nandyan pa rin yan. Kasi every few seconds, no, may mga bagong tokens na lumalabas. So, the fact na for the past 4-8 years, nandiyan pa rin sila sa top 20, mas mabilis sabihin na expect natin na by the time na 2029 or 2030, nandyan pa rin sila. Yun ang importante, hindi siya mamamatay in the next few years. Kung may bala ka talaga mag long-term hold. Paano mag-cash out pag sobrang laki na ng kinita mo? Let's assume na malaki na kinita mo, whether sa meme coins, sa shit coins, or may ininvest kang magandang project as times 100, times 50, paano mo i-cash out to? So, wala namang problema mag-cash out. Ang magiging problema mo dyan is sa mga true traditional banks. Saan ilalagay o itatransfer yung pera sa ang bangko? So, walang problema sa pag-cash out. Ang magkakaroon ng problema is doon sa bangko na yon. Pag sobrang laki na yan, sobrang laking kinash out mo, syempre, sisilipin ka ng bangko, no? Syempre, magtataka yung bangko. Lalo na, for example, if yung funds ng bangko mo is around 100,000 lang, then bigla na lang may nakuha kang, nag-transfer ka ng around 1 million pesos. Syempre, yung bangko, magtataka siya. Saan mo nakuha yung pera, di ba? So, ang suggest ko dito, if malaki yung kinita mo dito sa crypto, I suggest is, pakonting-konti mo siyang i-cash out. Lalo na, ang masasuggest ko is, pag kailangan mo ng pesos, no, that's the time na magka-cash out ko lang. For example, may kailangan kang bilhin na worth 100,000, 50,000, then magka-cash out ka lang ng 100,000 or 150,000. Pwede ko rin naman ma-suggest na every few days or every week, magka-cash out ka consistently. Wag lang siguro isang bagsakan. Kasi once na isang bagsakan yan, lalo na if nabigla yung bangko na ang laking pumasok na pera, talagang magtataka sila at magtatanong sila saan mo nakuha tong pera, saan mo kinita to. Marami silang hihingi na documents na kailangan mong i-prove na hindi ka nagma-money laundering. Yun ang concern ng mga bangko, yung money laundering. So, kailangan nila malaman saan nanggagaling yung pera. Paano bumili ng mga Bitcoin, Ethereum, or any other meme coins, Doge, Shiba? So, meron na akong separate video dyan, but basically, explain ko lang in summary. Kailangan mo ng exchange. So, pili ka ng exchange, whether sa local, Coins.ph, PDAX, Gcash, Maya, or international, like Binance, Bybit, no? OKX, BitGet, Mexi, maraming klase, maraming sobrang exchanges. So, pipili ka kung ano yung tingin mo ang mas nakakabagay sa'yo. So, gumawa na ako separate video about dyan. So, leave ko na lang siguro sa bio yung link or punta ka na lang sa channel ko and check mo yung isa kong video doon. Scam ba ang crypto? Yan ang madalas nating narinig at isa sa mga pinaka-importanting question na tinatanong ng mga newbies or gustong pumasok sa crypto. Scam ba ang crypto? Ito masasabi ko, alright? As a whole, buong crypto industry, cryptocurrency, it's not a scam. But, since unregulated ang crypto,
maraming mga bad actors. Or kumbaga, sa Pilipinas, maraming hold-upper, maraming snatcher, maraming kung masasamang tao. So sa crypto, marami din ganun. Okay? So it's very important na kailangan mo ng due diligence, no? Kailangan mo mag-research, huwag ka basta-basta papasok. So as a whole crypto industry, meron na kasing technology na, alam mo, pinupush forward. May innovation na nangyayari. So I won't say na scam ang crypto, but sa loob ng crypto industry, maraming mga scammers, mga posers, mga nang-scam talaga naman tao. And lalo na, ang crypto industry kasi international yan. Hindi yan Pilipinas lang, no? Hindi yan local lang. International. So, yung mga, isipin mo, sobrang daming tao sa buong mundo. So, imagine mo gano'n din kadami yung scammer dito sa crypto. Maraming klaseng scammer dito sa crypto. Kaya kailangan natin mag-ingat. Whether sa email, sa mga phishing websites, sa pag nag-hype ka ng trabaho sa crypto, meron din mga scammer na nagpapanggap na nag-hire sila pero sasenda ka nilang link. Yung link na yun ay virus pala, ma-hack yung computer mo. Meron din tayong mga scams like gumagawa ng mga tokens, kung ano ng tokens. Kasi sa crypto, mabilis lang gumawa ng token. Kahit ikaw as a viewer, kahit newbie ka lang sa crypto, kaya mong gumawa ng sariling sariling token. So, imagine mo, paano pa yung mga scammer? So, labas lang sila labas ng mga tokens. Tapos, pag binili mo yun, kaya ka na lang scam, no? Pag nagpasok ka ng pera, kukunin nila yung pera mo. So, maraming klaseng scammer dito sa crypto. Doon tayo mag-ingat, no? Lalo na sa Pilipinas, maraming klaseng investment platform na Ponzi scheme na sinasabi nila, mag-invest ka, mag-antay ka ng ilang days, tapos ang front nila is crypto. Sabi nila, nag-i-invest sila sa crypto, kaya malaki yung return na nakukuha mo. Kaya nagkakaroon ng bad image ang crypto sa mga newbies kasi nga akala nila itong mga investment platform ay talagang related sa crypto, pero ang totoo is wala. Front lang nila yung crypto. So, maraming klaseng scam sa crypto, pero as a whole, imbis mo yung industry ng crypto, hindi po siya scam. Tataas pa ba? Yan. Yan yung isa sa mga tanong na madalas natin narinig sa mga tao. So, balikan ko lang din yung unang question kanina, tataas pa ba yung Bitcoin? So, sa mga hindi nakalam kasi, sa crypto, pag tumaas ang Bitcoin, yung price ng Bitcoin, usually nagpa-follow din yung mga ibang coins. Ang tawag natin doon ay mga altcoins, whether meme coin yan, shitcoin yan, usually sasabay yan sa pag-angat ng Bitcoin. Pag bumagsak ang Bitcoin, babagsak din ang the rest of the coins, altcoins, halos lahat. So, sumusunod lang halos mga altcoins or any other coins sa Bitcoin. So, talaga ang titignan natin dito is kung tumataas ang presyo ng Bitcoin, tumataas ang buong market cap or buong value ng crypto. So, sasabay din yung mga ibang altcoins. So, pag tumaas ang Bitcoin, most likely, tataas din yung mga ibang coins. So, the question na tataas pa ba is kailangan mo lang mag-refer dun sa first question. Kung tumaas ang Bitcoin, tataas din yung mga ibang coins. But, no, that is not usually the case. So, may ibang mga altcoins na na-outperform ngayong Bitcoin. Ano ibig sabihin nun? For example, ang Bitcoin tumaas ng 5% increase sa value. May mga ibang coins dyan ay tataas din ng mas mataas pa, no? Mga 20%, 30%. That's because meron talagang demand or marami talagang users na bumibili ng itong particular coin. Possible ba kung bumagsak yung Bitcoin ng 5%, 10%, babagsak din ba yung mga coins? Not necessarily din, no? Depende pa rin yan sa demand ng users. Sa demand, sa mga may bumibili ng coin na yun. So, may chance din na pag bumagsak, kasi usually sa crypto kasi, sa Bitcoin, pag bumagsak ng kahit 5%, 10% lang yung Bitcoin, yung mga iba, the rest of the coins, babagsak ng 30, 40%. Ganun kalaki ang pagbagsak ng mga other coins. But, again, that's not usually the case. Pag bumagsak ang Bitcoin ng 5-10%, pero itong isang coin na to, talagang maganda talaga performance niya. Marami talagang bumibili, hype na hype during that time na bumagsak yung Bitcoin. Kaya niyang i-outperform yung Bitcoin. So, possible na 5% loss sa Bitcoin, siya, up pa rin siya ng 10%, 20%. That's possible. Pero kung may nangyaring crash, no, talagang makikita mo sa chart ng Bitcoin, ang laki ng binagsak. Like, biglaan na pag-crash. 99 or 90% chance, no, halos lahat ng mga coins ay sasabay din. Kahit gano'n pa kalakas yung demand for that coin,
pag malaki ang kinash ng Bitcoin price, sasabay pa rin niya. Halos magiging duguan ang buong crypto market. Paano bumili ng meme coins? So, ito yung mga nakikita kong mas matunog pa sa mga newbies, yung mga meme coins kaysa sa Bitcoin, Ethereum, no? Marinig natin yung Doge, Pepe, Shiba, Luce, maraming klaseng meme coins. So, paano ba bumili ng mga meme coins? So, pwede kang bumili sa mga, again, sa mga local exchanges, international exchanges, pwede ka rin sa outside sa mga exchanges. Ito yung, dito na pumapasok yung centralized exchanges versus decentralized exchanges. Pag meron kang balak bumili ng mga meme coins na yung sikat na, no, Doge, Shiba, mga nasa top 20, top 30 coins, usually makikita mo yan sa mga local and international exchanges. Pero kung isang type of person na naghahanap ng meme coins na, alam mo yung undervalued or sobrang baba pa ng presyo niya, usually, di mo to basta-basta mahanap sa mga international local exchange. Makikita mo siya sa mga decentralized exchanges. But that's a little bit too advanced na for newbies like you. So, ibang topic na yun, ibang video na yun. Ano ba tong airdrop na to? Ano ba ibig sabihin ng airdrop? Madalas natin narinig tong airdrop na word na to sa Facebook timeline natin. Maraming nagpo-post, no? Lalo na kung timeline ng Facebook mo ay puro crypto. Marami kang marinig airdrop hunting. Ano ba ibig sabihin ng airdrop? So, like I said, parang sa iPhone, sa iOS, airdrop. Sasenda ka ng picture, makukuha mo yung picture or yung video. Parang ganun lang din sa crypto. Ang airdrop naman, sasendan ka ng coins, tokens na merong value. Pag ibig sabihin ng merong value, ibig sabihin, pwede mo tong ibenta. So, airdrop hunting. Yan yung hunting. Isa ding term na madalas na kasabayan ng airdrop. So, itong ginagawa ng mga tao is, pag may bagong project, no, wala pa silang token, wala pa silang coin. That's possible. Pwede magkaroon ng isang project na wala pa silang nilalabas na token. So, yung mga tao, mga newbies, mga users, or mga airdrop hunters, nagfa-farm or nag-i-interact sila doon sa project na yon. Depende anong klaseng project yung, whether it's a game, pwedeng maging Telegram mini bot like Axie, di ba? So, pag nag-i-interact sila doon, itong project na to, ini-incentivize nila yung mga users na gumagamit gumagamit ng project nila or nag-i-interact sa project nila. Since wala pa silang token, future pa yung, hindi pa officially na lumalabas yung token nila, yung mga airdrop hunters, nag-speculate sila na pag nag-i-interact sila, ginagamit nila tong project na to, or nakikipag-communicate sila sa community, may chance na pag lumabas na yung token nila, ay mabibigyan sila ng token. For free. No? For free. May mga airdrops na for free, may mga airdrops na kailangan mo maglabas ng capital. So, pagdating sa airdrop, usually, based on my experience, pag naglalabas ka ng capital, doon din yung mas malaki na chance na mas malaki yung makukuha mong libreng pera. Pag wala kang nilalabas na capital, may makukuha pa rin pera, pero don't expect na ganun kalaki. So, free money yun. No? Ang kailangan mo lang gawin is mag-interact ka, maging active ka dun sa project na yon. And once na naglabas ng token yung project na yun or ng coin, mabibigyan ka nila ng coins. So, pag nabigyan ka na ng coins, pwede mo tong ibenta. Pwede mo siyang gawing Philippine pesos. So, maraming tao na talaga, dito sa Pilipinas, maraming airdrop hunters. Kasi, syempre, ayaw nila maglabas ng puhunan, wala silang budget sa crypto. So, ito yung way nila para mag-earn dito sa crypto is through airdrop hunting. And for our last question, and probably one of the most important question dito sa video to, malaki ba ang kitaan sa crypto? Yan. Mapapansin natin sa Facebook, TikTok, maraming nagpapakita ng profits na sobrang laki, times 100, times 50, pera nila, 5,000 lang puno nila, tapos nanalo sila, nakapag-withdraw sila, or nag-profit sila ng 100,000. Yung from 5,000, naging 100,000 pera nila. So, totoo ba mga yun? Legit ba mga yun? Or isa din ng mga scam yun? So, that's totally possible, no? That's totally possible. Pwedeng mangyari yan, no? Possible na legit yung mga nakikita mo sa Facebook. Possible din na edited yung mga photos. Pero pwedeng mangyari yan sa crypto. Like, in a few seconds, yung pera mo nag-times 2 na. In a few minutes, nag-times 5 na. In a few hours, nag-times 20 na. That's possible. But, hindi ganun kabilis yan, no? There will be, most of the time, masusunog ka. Most of the time, masusunog ka. Ibig sabihin ng masusunog is, syempre, 5,000 mo, naging
100 pesos na lang natira or 500 pesos na lang natira, most of the time masusunog ka. It's like ito yung madalas kong kino-compare or magandang comparison sa mga meme coins, sa mga times 100 na coins. Para siyang loto. Sa crypto, pagdating sa mga meme coins, sa meme coins mo kasi madalas makikita tong mga times 10, times 50, times 100 o yung nakikita mo sa Facebook timeline na ang laki ng kinita nila. Usually sa meme coins mo yan makikita. Ang crypto meme coins, para siyang loto. No? Ano yung loto? The only difference here is that pwede mong taasan chance mo manalo ng loto dito sa crypto. Unlike doon sa crypto, unlike sa loto na traditional, wala ka talaga, manghuhula ka lang talaga ng mga numbers and wala ka talagang way para taasan yung chance mong manalo. While dito sa crypto, kaya mong taasan yung chance mong manalo. Paano? No? Paano? That is through research, inside information, ito yung mga tinatawag natin mga alpha calls, inside information, nauuna ka lagi sa pagbili, no? Yun actually yun yung pinaka ways mo para tumaas yung chance mong manalo ng loto. Ibig sabihin kung manalo ng loto is yung mga times 100 from 5,000 to 1 million, 500,000. Yun yung jackpot, yun yung loto. So para tumaas yung chance mo is yun nga through inside information, dapat very early ka, dapat nag-research ka mabuti para hindi ka ma-scam. Yan yung problema, no? If you're hunting for this times 100, times 200 na coins, there will be times, imposibleng hindi ka masascam or imposibleng hindi ka marurag, no? May experience mo yan dito sa crypto journey mo, no? But that's also the fun part ng crypto. It's quite addicting, to be honest, if na-experience mo yung times 10, times 50. Kasi hanapin mo yan. Once na na-experience mo yan, nanalo ka na, hanapin mo yan. Hahanap ka na next na times 100. And during that journey, during that phase, marami kang may encounter na masascam ta, marurag ka. Kaya importante sa crypto is discipline ka. Importante din sa crypto na hindi ka greedy, no? You take profit if kontento ka na sa profit mo. So, yes, back to the question, dun sa sagot na yun is, yes, legit po yung mga ganun. But at the same time, legit din yung mga minus 99% ka in a few seconds. 5,000 mo, naging 10 pesos in a few seconds, in a few minutes. So kung kaya mo mag times 5 in a few minutes, kaya mo rin masunog in a few minutes. Ganon ang kalakaran sa meme coins. So, ayan, I hope nasagot ko lahat ng mga madalas na tinatanong ng mga newbies or mga gustong pumasok sa crypto. It's very important na you have to research, no? Yun talaga ang magpapanalo sa'yo sa crypto. Make friends, ano? Magkaroon ka ng community sa crypto kasi that will help you, learn more. Magkaroon ka ng mga inside information, mga alpha calls. Kasi, yun nga yung kino-convince ko sa mga friends ko is pumasok sila sa crypto, hanap sila ng trabaho sa crypto, tapos magsama-sama kami, mag-share kami ng mga information para may advantage kami sa crypto. I hope, pumasok sa crypto, lalo na if, actually, isa pa, bonus question or bonus lesson, bonus advice. If you're someone na meron kang traditional job, accountancy, yung corporate work, corporate job. Kung ano may specialization mo or expertise mo sa corporate job, may chance or suggest ko is maghanap ka ng work sa crypto na aligned din sa specialization mo. Kasi sa crypto, mas malaki sweldo compared sa traditional. Para ka naging OFW, no? Para ka naging OFW. So, parang nasa Pilipinas ka, remote work, pero ang sweldo mo ay pang-international, pang-OFW yung sweldo mo. Malayo ang sweldo ng traditional corporate work job versus sa Web3 or crypto na job. May mga sites kung saan pwede ka maghanap ng mga positions, no? Usually meron yan mga HR, especially if nasa engineering ka, code, mga programmer, IT, yan, very in demand yan.
marketing, social media, community lead. Yan yung mga madalas na open na position sa crypto and magugulat ka sa mga salary nila. But of course, kailangan mo dumaan din sa formal interviews, mga tamang proseso. So, yun lang. I hope nakatulong tong frequently asked questions sa mga newbies na gustong pumasok sa crypto. If nakatulong to or if meron ka pang mga additional questions, leave na lang sa comment sa baba. Don't forget to subscribe, share, and like this video. Yun lang. Bye-bye.